Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na paigtingin ang suporta sa mga probinsyang hindi gaanong apektado ng El Nino phenomenon upang pataasin ang produksyon ng pagkain. Ito'y habang nangako rin ng administrasyon na patuloy na tutulong sa mga pinakamahinang sektor kahit na bumagal ang inflation noong Oktubre. Nabanggit ito ni National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Idilion sa press briefing sa Malacanang nitong Martes. We noted, however, that in December, there will still be a number of provinces that will be less likely to be hit by El Nino. And so in the briefing this morning, that was actually the instruction of the President to make sure that we target the production support to these provinces. Una rito, iniulat ng Philippine Statistics Authority na ang inflation noong nakaraang buwan ay bumagal sa 4.9% mula sa 6.1% noong Setyembre. Kaugnay dito, inilahad ni Idilion na kahit bumagal na ang inflation, ay mahalagang ipagpatuloy ang pagsusubaybay sa presyo ng mga bilihin, partikular na ang pagkain, transportasyon at enerhiya sa gitna ng global challenges tulad ng geopolitical uncertainties, gayon din ng El Nino. Kasabay nito, mahalagaan niyang tiyakin na ang mga pinakamahinang sektor ng lipunan ay protektado at mabibigyan ng tulong lalo na habang nananatiling mataas ang presyo ng pagkain sa harap ng inaasahang El Nino. Una nang ibinahagi ng Pag-asa na nararanasan ng bansa ang moderate El Nino na inaasahang lalakas hanggang sa unang quarter ng 2024. Ang dry spell ay magdadala ng mas mababa sa normal na pag-ulan sa buong bansa at maaring makaapekto sa produksyon ng agrikultura pati na rin sa energy generation. While we are providing short-term measures to address these effects of inflation through subsidies and importation, we also need to address the long-standing challenges in agriculture and food production and help our local farmers boost their productivity and resilience through investment in irrigation, R&D, post-harvest facilities, and others. Samantala, kumbinsido si Yusek Idilion sa pahayag ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. na hindi pa posible ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa ngayon. Inihayag ng NEDA official na marami pang kailangang gawin para makamit ang 20 pesos kada kilo ng bigas. So talagang at this time, hindi pa talaga pupwede. Kanina nga, ang isang nabanggit niya ni Presidente, dapat kasi itong mga agricultural production natin, dapat commercial scale lahat . Ibinahagi naman ni Idilion na kasama sa mga ginagawang pagsisikap ng pamahalaan ngayon ay ang clustering of farms o farm consolidation. So kung ganun, going forward, yes, we can attain that. Pero yun nga, ang marami pang kailangan mangyari muna. So with respect to improvements in R&D, yung irrigation natin. Sa ngayon, ang ginagawa natin is yung clustering of farms, farm consolidation para maging malalaki yung mga farm sizes. We should be able to replicate that all across the country. Gayunpaman, inilahad ni Idilion na nasa tamang landas ang Administrasyong Marcos sa pagbibigay ng abot-kayang bigas sa merkado. I think that is the general direction that we will be going to. Kumbaga may economies of scale ka.